sisimulan po natin dito, alam ko po lahat tayo nasa journey. May kanya-kanya po tayong journey na tinatahak, tama po ba? And on that journey, nagra-rise up ang mga goals ng ating mga buhay. Sa journey na yan, nagkakaroon tayo ng struggles. Some of us po sa journey, meron kayong hinihintay. At yung iba naman po, maraming pinagdadaanan. Tama ba? Ang daming pinagdadaanan. And now that 2025 is almost over, baka may mga tanong ka pa rin sa puso mo. Maaring ito yung mga tanong na, Lord, bakit parang ang bagal ng progreso ng buhay ko? Lord, nasan na yung mga bagay na hinihintay at ipinapanalangin ko? Tama ba na nandito ako sa lugar na to? Tama ba, Lord? Ito yung direksyon na tinatahak ko. And yes, kahit parang ang gulo, gusto ko pong malaman at i-assure kayo, kahit parang walang kasiguraduhan, one thing is for sure, God is leading you. God is with you. Tama po ba? Hindi ka po nag-iisa sa journey kasi kasama niyo po ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin si Lord doon. Nakakaiyak knowing that 2025 is almost over at sinamahan po tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Pero, alam niyo po ba na may problema? Tanungin niyo ko ano? Hindi na, ang problema sa atin minsan, kapag hindi natin nakikita yung daan, nagda-doubt tayo. Tama po? Minsan, pag hindi natin nagigets yung nangyayari, nangangamba tayo. Right? And most of the time, tingin po kayo sa akin, ayan, blessing po yung mga batang yan. Ayan, next time siya naman ang sasayaw dito. Okay? Amen. Pero ang katotohanan po, ang totoong struggle, hindi naman po talaga yung journey na tinatahak ng bawat isa sa atin. Ang totoong struggle ng mga tao ngayon, ay kung paano sila susunod sa gustong gawin ni Lord sa buhay niya. Kasi po, ang tunay na susi para mapagtagumpayan ang journey natin ay kung paano tayo susunod kay Lord. Kung paano ka susunod sa utos niya, sa mga bagay na pinapagawa niya sa inyo. And ngayong umaga po, ayan, pag-uusapan po natin ang isang kwento sa Bible, makikita natin kung paano nila dinisobey ang Panginoon sa journey na tinatahak po nila. And those people, at ito po ay ang mga Israelita. Do you know the Israelites? Amen. So magkakaroon po tayo ng quick story, mabilis lang po ito, patungkol sa journey ng mga Israelites. Hindi ko nasisimulan sa simula kasi ang haba nito. Simulan na lang po natin sa panahon na sila po ay slave ng Egypt. So ang Israel or ang Israelites ay napunta sa bansang Egypt, na kung saan dito, inalipin sila, pinagtrabaho, in short, nabubuhay ang mga Egyptian dahil mayroong Israelita. They work. Sila po ang nagpapagod, sila ang nagtatanim, sila lahat ang gumagawa. They were slave. At hirap na hirap sila because they labor, pero hindi po nila naaani yung pagod nila. Wala silang na-harvest sa pagod nila kasi ang humaharvest ay ang mga ay ang bansang Egypt. Then finally, sa Exodus 2 verse 23 to 25, hindi ko na rin po babasahin kasi madami-dami to. Sa time na yan, namatay ang hari ng Egypt. At ang mga Israelites ay pagod na. Hanggang kailan ba kami papahirapan? Hanggang kailan ba kami nandito, naalipin, nagtatrabaho, at wala kaming, alam niyo, parang wala man lang resulta yung pagod namin. Sa iyak nila, finally, sa verse 24, God heard their groaning and remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Naalala sila ng Panginoon. At itong ipinangako sa kanila. Ayan. Next po tayo sa Exodus 3 verse 7 to 8. Nangako ang Diyos sa kanila, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. And I have heard them crying out because of their slave drivers. And I am concerned about their suffering. Next verse. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good. Aalisin na daw sila at dadalhin sa saan? To a good and spacious land, a land flowing with milk
And honey, gusto niyo yon? Lalangoy sa gatas. At honey, ang tamis-tamis nyo na. Okay? The home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, and Kuhatites. Ay, iba. Hindi. Hindi po kasama yan. Okay, joke lang yan. So, ito yung pinangako sa kanila. Nangako ang Diyos, nakikita ko na yung paghihirap nyo. Naririnig ko yung iyak nyo. Nangangako ako na aalisin ko kayo dyan. Alam niyo po ba, ang dami pang katakot-takot at matitinding pagsubok ang nangyari bago talaga tuluyang makalayang Israel sa pagkailipin sa Egypt. Kasi po, nung nagpaalam sila sa hari na aalis na daw po kami, inutos ng Diyos namin. Ha? Sino yung Diyos nyo? Eto na. Alam niyo po ba na after nilang nagpaalam, mas lalong binigatan ng hari ang parusa. Huwag paaalisin niyang mga yan. Mga lazy, mga tamad yung mga yan. Pagtrabahuin, imagine nyo yun, ginawa silang alipin, pinahirapan ng husto at halos mamatay na sa kakatrabaho. At dahil ayaw silang paalisin ng hari, eto na, nagpadala ang Diyos ng 10 salot. Sabi mo sa katabi mo, salot. Hindi yung katabi mo yon, okay? 10 salot upang ipakita kay Pharaoh na siya ang tunay na Diyos at siya ang may kapangyarihan po na palayain ang mga tao niya. At alam niyo po ba na bawat salot ay patunay na wala pong puwersa ang kaaway, wala pong puwersa ang mundo, kahit pa yung pinakamakapangyarihang tao o hari ang makakahadlang sa plano ng Diyos. Naniniwala ka doon? Kahit ang presidente, ang may-ari, hindi mahahadlangan ang plano ng Diyos basta plano niya. Ano yung mga na yon? Salot na yon. Ito lang naman yung mga naranasan ng Egypt dahil ayaw palayain ang Israelites. Una, nagkaroon ng water into blood. Nag-turn yung water into blood. After nun, hindi pa rin naniwala yung hari. Nagpadala siya ng maraming palaka, frogs. Ayan, mababasa nyo po yan. Pwede nyo rin pong basahin, kunin nyo yung mga verses na yan. So you can read paano nga ba nangyari yun. Nagkaroon din ng nuts o kaya kuto. Ayan, yan, mga kuto. Gusto nyo yun? Nagkaroon din ng katin, no? Parang kumatituloy yung ulo nyo, no? Isang lisa pa lang ang katin na. Nagkaroon din ng flies, nagpadala. Hindi po ito sa isang araw. Sa bawat hindi pagpapalaya ng hari, ito ang pinapadala ng Diyos sa kanila. Panglima, yung livestock po nila, mga kahayupan, nagsimatayan. Pang-anim, next, boils, parang sakit sa balat, nagkaroon ng hail, locust, darkness, at ang pinakahuli, kasi ayaw pa rin sumunod ng hari na palayain ang Israel, namatay ang mga panganay. Dahil ayaw mong palayain ang mga tao ko sa lugar nyo, mamamatay lahat ng panganay nyo. At alam nyo po ba nangyari? Nangyari yun. At lahat, that night, nagkaroon ng iyakan kasi lahat ng pamilya namatay ang kanilang mga panganay na anak. At dahil sa sobrang paghihinagpis ng mga hari at ng mga tao, paalisin ng mga Israelita. Ayan. So finally, sabihin mga, finally, nakalaya. Nakawala sila sa bansang Egypt. Pero alam niyo po ba, hindi pa nagtatapos ang lahat. Kasi po pagkapalaya sa kanila, na-realize ng hari, wala na tayong utusan. Bawiin, huliin, papalikin. Hinabol sila ng mga kawal. At alam niyo po ba, sa point na yun, parang wala na po silang matatakbuhan. Akala nila finally malaya na tayo. Pagkatingin sa likod, andyan na ang Egypt. Ang mga Egyptians, hinahabol sila. Imagine mo yun, dagat sa harap at nasa likod kalaban mo. Saan ka pupunta? Wala silang mapuntahan. Pero dito nangyari ang isa sa pinakadakilang himala. Tanungin niyo kung ano yun. Nahati ang Red Sea. Amazingly, binuksan ng Diyos ang daan kung saan wala talagang daan eh. Dagat yan eh. At ligtas na nakatawid ang buong Israel. Ganito po katindi ang ginawa ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Pangako niya kasi, tumutupad kasi siya sa pangako. Hindi lamang para mailabas sila sa Egypt, kundi upang dalhin sila sa promised land. Ano nga po ba yung promise ng Diyos sa kanila? A land, a good land,
flowing with milk and honey. Ang ganda nun, ang saya nun. Pero gusto ko pong malaman nyo, church, yes, nalampasan nila ang Red Sea. Hindi na sila nahabol, pero hindi pa rin nagtatapos ang kwento. Kasi dito palang magsisimula ang mas masalimuot na biyahe o journey ng mga Israelita papunta sa Promised Land. I want to show you a map. A map of Egypt, a place where they were, kung nasaan po sila, papunta dun sa Promised Land. Ito ang Egypt. Ang tangkad ko kasi, no, ayan. Basta ito po ang Egypt. At doon sa dulong yon ang Promised Land. So kung mapapansin po ninyo, yung red line po dyan, yan yung mga daan o lugar na tinahak ng mga Israelita para makapunta sa Promised Land. Alam niyo po ba, na kapag galing ka sa Egypt, papunta sa Promised Land, it will just take you less than 2 weeks para makapunta. Sa kanila lakad, wala po kasing it less than 2 weeks from Egypt to Promised Land para makapunta doon. Imagine mo, ang bilis lang pala, nasa Promised Land na sila. Pero alam niyo po ba, tingin kayo sa akin, Israelites took 40 years bago nila marating ang Promised Land. Tingin po kayo sa akin, 40 years. Bakit? Kasi dumaan po sila sa wilderness, paikot-ikot, pupunta doon, babalik doon. Paulit-ulit silang nanatili. At mukha namang nag-enjoy. Hindi sila nag-enjoy, nag-stay sila sa wilderness for 40 years. Sabihin niyo po ako bakit? Bakit yung less than 2 weeks naging 40 years ay dahil sa hindi po nila pagsunod. Dahil po sa hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos. Tumagal sila for 40 years sa kahirapan kasi hindi sumusunod. Ngayong umaga, samahan niyo po akong pag-aralan at lumalim sa salita ng Diyos. Kasi ang topic po natin ngayon, nagsisimula pa lang po ako. Our topic po is entitled, Following Forward. Pwede po bang pumikit po tayo at manalangin? Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Excited po kaming mas lumalim, mas matuto sa buhay o sa nangyari sa bansang Israel. Nawa, Panginoon, ang kwentong ito tumatak sa amin at maging stepping stone, Panginoon, na makita namin na it's really obedience, Panginoon, ang mag-aalis po sa amin sa wilderness. Hindi po ang galing, hindi ang yaman, kundi ang pagsunod po namin. Salamat po sa bawat anak mo na makikinig ngayong umaga, mapaloob, online, labas, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, hipuin, kausapin mo po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang story po, tuloy ko na, ang story po ng Israelites wandering for 40 years in the wilderness po is one of the most powerful reminders po ng scripture about obedience. Nangako po kasi ang Diyos sa kanila eh. Ang promise ni Lord, dadalhin ko kayo sa lugar flowing with milk and honey. Yet, the journey that should have taken days po lasted decades. Imagine mo yun, araw lang sana nandun ka na, pero ginawa mong taon kasi hindi ka sumusunod. Tandaan nyo po, church, ang pagsunod ay hindi option para lumakad kasama ang Diyos. Kailangan, dapat. Ngayon, pag-usapan po natin, 3 bagay lang ito. What can we learn from the Israelites' journey through the wilderness? 3 bagay lang to at matatapos na po ako. Unang bagay, obedience begins with faith. After the book of Exodus, which is, kaya nga Exodus kasi exit, ito yung panahon na nakalaya, nakaalis na sila. Ang susunod po na book ay Book of Numbers. Nako, makikita nyo po dyan at mga susunod pa na book kung paano ang Israelita ay dumaan sa journey, yung mga pinagdaanan nila sa wilderness. Maganda po mabasa po ninyo para kayo po mismo, ganito pala talaga ang ginawa nila, ganito pala ang mga, ganito, ito pala
yung mga disobedience nila sa Panginoon. Maganda po basahin natin. At isa po sa mga kwento nun ay nasa Numbers 14 verse 6 to 9. Mga pahapyaw na kwento ng journey po nila. Hindi ko na rin po babasahin, pero ito yung kwento na kung saan nagpadala po ng spy ang Israelites sa Kanaan. At dalawa po sa mga spy po doon ay si Joshua at si Caleb. Si Joshua at si Caleb, nakita nila, wow, ang ganda ng Kanaan. Wow, ito na yung promised land. Pero alam niyo po ba, yung mga kasama niyang spy, natakot. Sabihin mo sa katabi mo, natakot. Alam niyo kung bakit? Nakakita sila ng higante. Ang lalaki ng mga tao doon. Imagine mo, 4'8" lang tayo, sila 6'footer". Isang pitik lang sa atin, mapapalayas tayo doon. Hindi natin kayang i-conquer yung lugar na yun. Ang lalaki nila, matatalo tayo. Alam nyo po, eto naman lagi kadalasan, no? Yung ganda napapalitan ng pangit na balita. Tama po ba? Kahit napakaganda, kapag mayroon lang pangit na nasabi, ang mas aangat yung pangit na balita. Tama po ba? So, ang narinig ng buong Israel, nakakatakot, huwag na tayo pumunta doon, matatalo tayo doon. Alam niyo po, yung ganda ng nakita nila Joshua at Caleb ay napalitan ng takot ng mga Israel dahil sa mga higante. Kasi sa totoo lang po, Israel's failure was not a result po of lack of information, but rather it is a lack of faith. Nakita nila, may impormasyon, pero ang totoo lang, hindi kasi talaga sila nananampalataya. Nahirapang sumunod po ang Israelita sa Diyos kasi una pa lang wala na silang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ano nga po ba ang kabaliktaran ng pananampalataya? Ano po? Fear is the opposite of faith. Kaya katakot kasi walang at higit sa lahat, if you don't know whom you are following, matatakot ka talaga. Tama? Alam niyo po, kadalasan ganito, nakakaramdam tayo ng pangamba sa buhay. Andyan naman, may goals, may opportunities na bukas para sa'yo. Pero ang unang pumapasok sa'yo ay takot, nangangamba ka. Lord, parang hindi ko to kaya. Lord, malalakas sila, matatalino, magagaling. Tama po ba? Anong laban ko sa mga to? Lord, sa public ako nag-aral, siya private, sosyalin. Lord, taga-probinsya lang ako, siya taga-city, English pa. 'Di ba? Kadalasan po, lagi nating nakikita yung higante at tayo ay natatakot. Again, the Israelites saw the giants instead of God. Mas nanaig po sa kanila yung takot kaysa sa pananampalataya. Mas naniwala sila sa nakita nila kaysa sa pangako ng Diyos sa kanila. Tingin po kayo sa akin, napakalinaw, church. Kaya hindi sumusunod kasi hindi naniniwala. Ang tanong, ano ba ang faith? Sabi sa Hebrews 11 verse 1, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sigurado, confident ka. Meron na po ba gano'n na confident ka, sumali ka sa isang contest, confident ka na ikaw ang mananalo? Ayan, masyadong confident. Hindi, confident ka. Confident ka na magtatap ka kasi alam mo, nag-review ka. Sigurado ka. Alam mo, mas higit pa dyan ng faith eh. Parang ganito. Jordan, naniniwala ka ba na may puso ka? Talaga, nakita mo na. Pero naniniwala ka. Alam niyo po, naniniwala siya na may puso siya kahit hindi niya nakikita. Parang ganun ang faith eh. Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita pero alam mo meron. Alam mo mangyayari. Alam mo magkakaroon ka, bibigyan ka. At naniniwala si Coach Jordan na may the one para sa kanya. Tama ba? And finally, the one is there.
O, di ba? Hindi niya nakita yan noon. Pero naniniwala siyang bibigyan siya ng Panginoon. Young people, wag masyadong magmadali. Wag magmadali. Kasi there's a right one for you, waiting. Obey lang muna kay Lord. Ayan, bakit ko napasok kasi hindi ko mabanggit pero basta. Okay? Thank you, Jesus. Amen? Yes, in short po, again, ang faith, naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Kahit natatakot o nakakatakot ang dadaanan, uncertain po yung sitwasyon, alam mo yun, pipiliin mong maniwala sa salita po ng Diyos. Kasi po ang totoong pagsunod ay nagsisimula kapag pinili po nating maniwala. Amen? Sino po naniniwala na totoo ang salita ng Diyos? Sino po naniniwala na mas malakas ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng makapangyarihan sa mundong ito? Mga tao sa mundong ito. Yes, ang ganda po ng kanta sa Nothing is Impossible. Kung napapakinggan nyo to, sabi doon, I'm not gonna live. Gusto po bang kumanta ako? Kasi para ako wag na nahiya ako. Okay, sige. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live but hindi ako nabubuhay sa nararamdaman ko. Hindi ako nabubuhay sa nakikita ko. Yan ang pananampalataya. Ang nakikita ng mata mo, parang pahirap kayo ng pahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, iaahon ka sa buhay. That's faith. Are you here? And again, hindi naman po nangako si Lord na madali yung biyahe, yung journey na tatahakin po ninyo. Pero sigurado po tayo na kasama po natin si Lord. Kasama niya siya. Amen? At kapag buo po yung pananampalataya mo, kahit anong giant ang nasa harapan mo, kakayanin mo. Kasi po, obedience is always a result of faith. Sumusunod kasi naniniwala. Amen? Sumusunod kasi kaya magtaka ka na kung yung katabi mo ayaw sumunod. Ibig sabihin, kayo nagsabi niya na hindi siya naniniwala. Bahala kayo dyan, okay? Pero again, obedience is always a result of faith. That's number 1. Number 2 is disobedience delays God's plan. Sino po dito ayaw na ayaw sa delay? Delay na sahod, ayan. Ano ba naman yan? Wala na akong makain, na-delay pa. Yung delayed flight, naranasan na rin po namin yan. Grabe, yung alas 9 ata, naging 9 a.m., naging 2 p.m. Nai-imagine na namin yung sarili naming lumalangoy. Andun kami, nasa airport, nag-aantay, sakit sa ulo, napagod kami sa delay. Nakakapagod ang delay, no? Nakaka-stress ang delay. At yan ang nagagawa ng disobedience. Sabi po sa Numbers 14, verse 22 to 23, ito ang mas masakit. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised, an oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see. Ang sakit. Pinangako sa'yo pero hindi mo mapupuntahan. Dahil sa ano? Dahil sa hindi paniniwala. Sinabi ng Diyos sa Israel na dahil hindi kayo sumusunod sa akin, walang kahit sino man sa mga unbelieving generation ang makakapasok sa promised land. But listen to this. Hindi po binawi ni Lord yung promise niya. Hindi niya po kinancel, ayoko na, wala nang makakatanggap ng promised land. No. Ang nangyari lang, na-delay. Dinelay lang ng Panginoon hanggang merong tumayo na generation na handang sumunod kay Lord. Alam niyo po, sa hindi mo pagsunod, maaaring hindi mo maranasan yung pangakong para sa'yo. At ang next generation mo ang makakaranas. Huwag niyo naman na po sana antayin po yun, no? Na yung kaapu-apuhan niyo pa ang makaranas ng pangako. Amen? Parang gusto niyo yung apo niyo na lang, no? Gusto niyo pong maranasan yung promise ni Lord sa inyo? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Sa bansang Israel, ang mga Israelita, may mga blessing po na para dapat sa kanila.
It was an intentional, specific blessing po na para sa kanila. Pero dahil sa disobedience, na forfeit yung blessing na dapat sa kanila. Imagine mo yun, yung blessing na dapat para sa iyo napunta sa iba dahil sa hindi mo pagsunod. Imagine mo yung Teacher Joy. Teacher Joy, dapat sa iyo yung blessing napunta kay Riza. Ikaw sana mabubunot sa raffle, napunta sa kanya. Yung blessing, dahil hindi sumunod, napunta sa iba. Gusto niyo po nun? Hindi. Sino may gusto nun? Ayaw nyo. Pero ayaw nyo ring sumunod. Alam nyo po, habang hinihintay ni God, kung mayroon bang susunod talagang henerasyon sa kanyang iniutos, alam niyo po ang nangyari sa mga Israelita, tulad ng pinakita ko sa inyo, pwede mo pa-flash ulit nung map doon sa wilderness. Imagine nyo, pabalik-balik sila dyan sa wilderness, kung saan-saan sila pumupunta. Ang bilis-bilis lang naman pupunta ka lang doon. Nasa promised land ka na, pero paikot-ikot sila sa wilderness. At dyan they were just wandering, Lord. They wander in the wilderness. Pabalik-balik, paikot-ikot, walang progreso, walang breakthrough. Imagine mo yun, for 40 years na ganun lang ang buhay mo. Naghihirap ka lang. Are you here? Alam niyo po ba yung nausong 6-7? Ay, medyo hindi millennial po, hindi mga Gen Z yung 6-7. Ayan, turuan ko po kayo ha. 6-7. Yung anak ko kasi, nung narinig niya, oh, Ate Disa, he said that, she said that. Ano ba yun? Napasearch tuloy ako ng 6-7. Ano po ba ibig sabihin nun? Kung mali man yung explanation ko, di mag-search din kayo. Okay, so, parang sakto lang. Ayan, way nila ng pagsabi ng sakto lang, pwede na rin. Mga ganyan. Ganyan lang. Ayan. 6-7. Pag kinamusta mo, Chur, kamusta ka? 6-7. Okay. Alam nyo na, at least maiintindihan nyo na yung pamangkin mo. Bakit niya sinasabi ang 6-7? Akala mo, hindi na marunong magbilang ng henerasyon na to, no? Hindi, diba? Kakaiba ang mga nauuso ngayon. So for that moment po, back to the Israelites, plateau, walang nangyayari. Take note, ulit, tingin kayo sa akin, hindi po dahil ayaw ni God silang dalhin sa promised land, kundi kasi ayaw nilang sumunod sa plano na binigay niya. Yung dapat season lang, yung dapat, transition period lang, yung dapat dadaanan lang sana nila, tinirhan nila. Ginawa nilang lifetime, ginawa po nilang permanent address. Lighthouse Fam. Makinig po kayo sa akin. The wilderness po was never meant to be their home. Hindi naman talaga dapat sila dyan tatagal ng 40 years. Hindi rin po yan parusa sa kanila eh. Pero naging mahaba, naging mabigat, nakakapagod ang wilderness kasi po iniiwasan nila ang sumunod sa Panginoong Diyos. Tanong ko po sa inyo, meron bang mga pinapagawa sa iyo ang Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa masunod-sunod? Hindi ko po masasagot, pero ikaw ang nakakaalam nun. At kung bakit marami sa atin ang spiritually wandering hanggang ngayon. You're still wandering in the wilderness. Parang walang mangyayari. Dito lang ako, ganito lang ako, ganyan yung sitwasyon ko. Nasa kadiliman ako. Why those people are still wandering? Hindi dahil malayo po ang Diyos sa Kanya. Hindi rin po dahil hindi tayo tinutulungan ni Lord, kundi dahil hindi mo sinusuko yung mga bagay na matagal nang hinihingi sa iyo ng Diyos. Again, God is not withholding His promise. Nag-aantay lang po siya ng susunod, ng mga susunod sa Kanya. He's waiting for you to surrender. He's waiting for you to say, Lord, susunod na po ako kahit mahirap. Lord, surrender na po ako. Ayoko na dito sa wilderness. Ayoko na ng wandering. Lord, gusto ko na pong sumunod sa'yo. Church, baka kaya ka umiikot sa parehong cycle ng buhay mo. Parehong struggle. Sa parehong season. Andiyan ka pa rin. Diba? Ilang taon ka na, nandiyan ka pa rin. Hindi dahil hindi mo pa panahon.
kundi dahil hindi mo pa ginagawa yung sinabi niya sa'yo noon. Pinapatagal mo eh. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatagal mo. Ayan. Yan, 6-7. Huwag dahil sa 6-7, okay? Okay? And again, take note of this. Obedience po unlocks what disobedience delays. Yung akala mong parang hindi na mangyayari, sunod. Sunod ka. Kasi yun ang susi. Amen. Kasi po, the moment you surrender, sinusurrender ko na po, Lord, yung pangarap ko sa'yo. Hindi ko po alam kung paano, anong magagawin, Lord. I surrender. The moment you obey, the moment you say, yes, Lord, susunod ako, then you know what? The wilderness becomes a walkway to the promised land. Hindi mo akalain, dumaan pala ako sa wilderness. Bakit? Sumusunod ka kasi. Hindi mo na napapansin na may wilderness pala kasi sumusunod ka sa Diyos. Again, disobedience delays God's plan. Kung ayaw mong ma-delay, sabihin mo sumunod. At kanina mo pa sinasabi sa katabi mo na sumunod, sabihin mo naman sa sarili mo, susunod ako. Ay, yung iba ayaw sumunod. Okay lang. Amen? That's number 2. And last but not the least, are you learning? Amen. Number 3 and last, obedience po is the key to moving forward. Ito po ang pangako sa kanila eh. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 1, ang sabi po ng Panginoon sa kanila, if you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Alam niyo po, ang mga Israelita ay hindi po sila makaalis-alis sa wilderness. Aside from disobedience, andyan po ang pagrereklamo, paninisi. Are you here? Lahat ng nangyayari sa kanila, binigyan sila ng mana ni Lord. Mana na lang lagi. Ito na naman ang kakainin ko. Wala man lang bang karni dyan? O, diba? Ang dami, nagpadala na naman ang Diyos ng karni sa kanila, diba? Puro reklamo. Maninisi. Ito kasi si Moses, dinala kami dito ni Moses, kaya nandito kami sa wilderness, Wala silang ibang bukang bibig, kundi hirap na kami, wala kaming ganito, bakit pa kami pinalaya sa Egypt, kung ganito din lang. Alam niyo po, lahat ng nakikita nila, laging may kasamang pagrereklamo at paninisi. Yan ang nagagawa ng disobedience. Magrereklamo, maninisi. Ang lagi mong sisisihin sa nangyayari sa iyo ibang tao. Alam niyo po, ginagawa nilang komplikado ang utos ng Diyos kasi ang totoo lang naman talaga ayaw nilang sumunod. Are you here? Pansin niyo po ba to sa mga magulang dito? Yung mga anak nating ayaw sumunod, anong ginagawa nila? Rereklamo, tama po ba? Ako na naman. Ako na naman, lagi na lang. Ako na nagugas kaninang umaga. Ako na naman ng tanghali. Ako na naman ng gabi. Ako lang ba anak nyo? Ayan na. Bakit nagrereklamo kasi? Kasi ayaw magsalita ng mga anak dito. Oo, sige. Sabihin nyo, nagrereklamo kasi, alam nyo po, that's the reality sa pananampalataya natin kay Lord. Kaya ka reklamo ng reklamo kasi ayaw mo naman talagang sumunod kay Lord. Are you here? Simple lang naman kasi talaga ang gusto ni Lord sumunod ka and the rest will follow. Church, I want to tell you, obedience po opens door na walang kahit sinong tao ang kayang magsara. Kapag sumunod ka, merong blessing na hindi kayang harangin ng kaaway. Church, kapag sumunod kayo, merong mga victories na hindi matatalo ng kahit sino man. Alam niyo po, nakita natin to sa Israel. Kasi after how many years ng pagrereklamo at hindi pagsunod, finally, there's a new generation willing to follow God. At nung talagang sumunod na po sila, alam niyo po ba nangyari? Another kwento rin ito sa journey nila. Bumagsak po ang walls of Jericho. Na-conquer nila yung lugar. At naging totoo po yung promise ng Diyos sa kanila. Reality na, yung pangako naging reality. Napunta na sila saan? Sa land flowing
with milk and honey. Alam niyo po, church, ganun din sa atin. Sa totoo lang, hindi naman tayo na-stuck eh. Hindi ka naman talaga totoong stuck eh. We're just one act of obedience away from breakthrough. Hindi po malayo ang breakthrough. Andyan lang siya, isang hakbang lang ng pagsunod, nasa breakthrough ka ni. Isang hakbang na lang, kaso hindi natin magawa. Ang tagal mo na po ba sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon? Na parang walang patutunguhan? Parang ang hirap-hirap ng buhay mo. Parang walang joy. Alam mo, wala kang purpose. You feel like purposeless. Parang walang mangyayari. Baka ang kailangan mo na lang kasi talagang gawin ay sumunod para makaalis dyan. Maybe God is telling you right now, church, anak, magpatawad ka na kasi. Hanggang ngayon, nagmumukmuk ka sa galit. Anak, let go mo na. Anak, mag-trust ka sa akin. Anak, mag-antay ka. Anak, move forward na. Anak, ibigay mo na. Anak, magsimula ka na ulit. Anak, tama na yan. Ang tagal-tagal mo na dyan. Anak, isurrender mo na. Alam niyo po kung sino ang nagpapatagal? Ikaw. Ikaw ang nagpapatagal eh. Dapat sana nandyan na, pero pinapatagal mo kasi ayaw mong sumunod. Ulitin ko, church, isang hakbang na lang patungo sa promised land mo. Isang hakbang na lang patungo sa breakthrough mo. Sumunod ka na. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod na. Sunod na. Amen. Sabihin mo ulit sa sarili mo, susunod na ako. Susunod na ako. Ayoko na sa wilderness. Ang tagal-tagal ko na dito. Susunod na ako. Yan po yung tatlong bagay na matututunan natin when it comes sa journey ng Israelita. Pero ang tanong, paano po ba ako mag-o-obey? Tatlong bagay lang at matatapos na ako. How will we obey? Letter A, obey even when it doesn't make sense. Alam mo po, kapag sa normal na tao, may pinagawa sa kanila na hindi nila maintindihan, ang nasa isip nila, bakit ko to gagawin? Ano ako nga? O, diba? Bakit ko to gagawin? Diba? Ang pangit naman yan, ang weird naman. Imagine nyo ang mga Israelita. Ang utos sa kanila ng Panginoon, every morning, lalabas kayo, kasi meron akong ipapadalang mana. Yan ang kakainin ninyo. Imagine mo, gigising tayo ng umaga, tapos lalabas tayo, mana. Magpupulot-pulot tayo, mana, pagkain. Tapos sabi pa ni Lord, ang kukunin mo lang na mana, na pagkain, yung kaya mong ubusin sa buong araw. Kasi kapag natapos ang buong araw, mapapanis yan. Kaya ang kukunin mo lang, yung kaya mo. May hindi sumunod na naman, talaga naman ang babae, 'di ba? Talaga. Sa sobrang gustong kunin lahat, kinuha ang napakarami, nabulok. Ayan nabubulok yung blessing sa iyo eh. Ang kulit-kulit, hindi sumusunod. Pero alam niyo kung titingnan, parang ang weird, pero sumunod sila. Kumukuha sila ng pagkain sa labas. Alam niyo po, minsan talaga ang pinapagawa ni Lord, parang ang weird. Hindi maintindihan. Pero that's faith. Susunod ka kahit hindi mo naiintindihan. Susunod ka kahit ang hirap. Susunod ka kahit hindi mo nakikita yung big picture ng ginagawa mo. Kasi po lumalabas ang totoong faith mo sa Diyos sa mga panahong sumusunod ka kahit hindi mo naiintindihan. Amen? Take note, hindi mo kailangang malaman ng lahat. Hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod. Amen? And letter B, how will we obey? Obey? Pag sinabing immediately po ba bukas? Ha? Agad-agad. Kailan yung agad-agad? Ngayon. O, sino nagsabi nun? Hindi. Tama naman po kasi yung sinabi nyo. Ngayon, hindi po bukas, hindi next month, hindi next year. Next year na po ako susunod kay Lord. Next year ko na ibibigay ang buhay ko kay Lord. Next year na ako magsuserve kay Lord. Ang pinapagawa po ng Panginoon sa atin, obey immediately. Because what? Delayed obedience is still. Ayan, sa mga anak ulit kasi tayo to, naranasan natin to. Nak,
Magluto ka ng kanin. Opo, ma'am, mamaya. Wait lang. Diba? Wait, lahat naman po tayo nakaranas nito. Mga anak tayo, ganyan din tayo ng mga bata. Wait lang po. Ginawa naman, pero delay. Delayed obedience is still disobedience. Ay yung mga Israelites po, dahil sa delay nilang pagsunod sa utos ng Diyos, na sayang ang 40 years ng kanilang buhay. Imagine, dahil sa delayed obedience nila, naging 40 years ang struggle nila. Kaya nga po, kapag nangusap si God, wag mo nang patagalin pa. Wag nang maghanap ng mas madaling opportunity. Sunod, agad. Sabihin mo sa katabi mo, agad-agad. Amen? And last but not the least, tapos na po ako, obey completely. Kanina, agad-agad. Ngayon naman, kumpleto. Kasi po, may mga sumusunod, pero kalahati lang. Naalala niyo po ba yung patalastas ng fita? Naalala niyo, nagbigay siya, di ba? Nagbigay naman, pero kalahati. Sayang, binigyan siya ng reward. Ano yung natanggap niya? Kalahating kotse, okay na eh. Okay na sports car, pero kalahati. Alam niyo po ba, parang ganon din sa obedience. Ang partial disobedience po, ay ang matatanggap mo rin ay partial blessing. Parang ganito kasi, gagawin ko lang yung gusto ko. Alam niyo, para tayong segregate ng eto madali, eto hindi, eto lang ang gagawin ko. Gagawin ko lang yung free ako, yung convenient ako, yung hindi ako nahihirapan. Ayoko yung pinipilit ako, yung nagsasacrifice. Ayoko yun. Alam niyo po, kung susunod ka na din lang, gawin mo na lahat, huwag ka nang magtitira pa. Amen? Kompletong pagsunod. Sabihin mo ulit sa sarili mo, hindi sa katabi mo, sa sarili mo. Susunod ako ng kompleto. Yan, amen? Tapos na po ako. Sino pong may natutunan sa umagang ito? Can we just have a recap? What can we learn from the Israelites' journey through the wilderness? Number 1, pakibasa po. Number 2. And number 3. How will we obey? Letter A. Letter B. And letter C. As I end po, Lighthouse Church, at the end of this day po, isang bagay lang naman talaga ang gusto ng Diyos na gawin po natin. Hindi po ang yaman, hindi ang talento, galing mo. Ang gusto niya, sumunod ka. Magtiwala ka sa Kanya. Tanong ko po sa inyo, madali po ba? Hindi. Alam po ni Lord na hindi madali, na nahihirapan ka. Sa totoo nga lang, nakikita niya na pagod ka na. Imagine mo yun, araw-araw kang lumalaban. Minsan nalilito ka na kung saan ka pupunta. Kadalasan, sa pananalangin mo o sa mga prayer request mo, parang walang nangyayari. Yung sitwasyon mo ngayon, parang ang layo ng pangako ng Diyos sa'yo. Pero alam niyo po, uulitin ko, ito ang sigurado sa lahat ng pinagdadaanan niyo po ngayon. Hindi ka po iniwan ni Lord. Yes, you're in the wilderness, pero hindi ka iniwan ni Lord. Ilang araw na lang din po, no? Magsisimula na naman ang taon. Yung iba, inaantay na lang ito kasi another chance, another chapter, another journey with God. Magsisimula na lang ako ulit. Yes, okay lang din po na atayin mo yun. Why not, kapag sinimulan mo ang taong ito, simulan mo to na sumusunod sa Diyos. Simulan mo na sumusunod sa plano niya sa buhay mo. Hindi ka susunod dahil sa ito yung nararamdaman mo. Hindi ka susunod dahil convenient. Hindi ka rin susunod dahil ito yung plano mo. Pero susunod ka kasi ito yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Church, I want to tell you, the more na hindi tayo sumusunod, all the more tayong mahihirapan. All the more kang mag-struggle sa wilderness. All the more na tatagal ka sa wilderness. All the more na madi-delay yung reward and blessing sa'yo ni Lord.
Pwede rin po naman, hindi pa tapos ang 2025. Hindi pa huli para sumunod. Hindi pa huli para tuparin ni Lord yung pangako niya sa'yo. So church, let this be a year na hindi ka lang umaasa kundi sumusunod. Let this be a year na hindi ka lang nagpipray kundi nag-o-obey din. At hindi lang nag-journey kundi nag-journey ka rin with God. Again, church, sunod na. Sunod na. Pwede po bang tumayo tayong lahat ngayon? And as we sing this song, let this be our prayer na Lord, susunod na ako sa'yo. Susunod na po ako sa ipapagawa mo, pinapagawa mo. Come on, let's just close our eyes right now. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo sa buhay mo. Ang tagal nang sinabi sa'yo ni Lord, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. And maybe, and because hindi ka sumusunod, at dahil sa hindi mo pagsunod, maaaring ito ang dahilan ng delay sa buhay mo. Sa oras na to, Lord, patawarin mo. Ask for forgiveness, Lord, patawarin mo. At sa oras na to, Lord, gusto ko nang sumunod. Lord, gusto ko nang sumunod. Lord, ayaw ko na po sa wilderness. Lord, ayaw ko nang mag-wander dito sa wilderness. Mas lalo ko lang pinapahirapan ang sarili ko. Mas lalo ko lang pinapatagal kasi hindi na ako sumusunod, Lord. Gusto ko na pong sumunod. Lord, gusto ko na pong sumunod. Sa oras na to, we will sing a song and let this be your prayer to really follow God.